Good morning po. Hi, Miss Isa and Miss Nympha. Good morning. Opo, good morning po. Senator, hingan lang ho namin kayo ng statement bilang yun nga nasa banggit ni Isa na kayo ang chairman ng Foreign Relations Committee ng Senado. Anong inyong monitoring at ano ang inyong expected sa mga government agencies natin kasunod po nitong pag-atake ng Estados Unidos at Israel sa bansang Iran? Well, kagabi nga, habang tayo nagmamonitor Mm. at ang hiling ko sa mga kababayan natin, ipanalangin yung mga kababayan natin, mga OFWs dyan sa gitnang silangan, Mhm. pati yung mga kababayan natin na mga residente na po sa Iran na sana ay ilayo sila ng pumakapal sa anumang kapahamakan. And kaninang umaga po, bandang 8 o'clock, kausap ko po si DFA Secretary Tess Lazaro. Mhm. At ang report niya po sa akin ay as of 6 a.m. Our time ay wala pa pong naiulat na casualties o fatalities Mhm. na mga kababayan po natin, which is good news po. Nakahanda naman daw po sila dahil nagkaroon po sila ng meeting kagabi with DFA Mhm. at saka DMW at saka lahat po ng mga Philippine ambassadors natin sa mga nasabing bansa diyan po sa Middle East at pati ang mga labor attaches natin. Nagkaroon po sila ng pulong hinggil po sa mga contingency plan. Nakaready naman daw po ang kanilang contingency plan, ang lalo na po ang repatriation kung Mhm. meron man pong voluntarily na gustong umuwi. May budget naman po pero Mhm. alalang po hindi lang po pwedeng idaan sa ere kasi po Ah. sarado po ang airspace ng rehiyon na yan. Ang Mhm. tanging bukas lamang po ay ang land travel at saka sea travel. So ang Mhm. mangyayari po diyan kung may gustong lumabas po ng Iran, kailangan muna siyang dalhin sa isang safe na lugar o Israel na mga lugar at saka yung iba pang mga bansa tulad po ng Oman, Mhm. tulad po ng Jordan, Mhm. Egypt na hindi naman po kasama dyan at saka Saudi Arabia. So Mhm. doon ho muna dadalhin yung mga kababayan po natin. Opo. Mhm. So yun po at I believe anytime now ay tataas na po sa alert level 3 ng DFA Mhm. ang status po, alert status sa Iran, kung saan meron po tayong mahigit 800 kababayan doon ngayon. Mhm. Ibig po sabihin yan, anytime gusto po nila magpa-repatriate, sila po ay re-repatriate, aalisin po sa lugar na yan. Bukas po ang ating mga embahada, 24 hours po, simula po ng binomba yan. So kagabi, bukas po ang ating mga embassies. Right now, nandiyan po sa Mhm. UAE banda, sa may Middle East, ngayon po ay bandang alas 4, alas 5 na po ng umaga. Mhm. So, continuous naman po ang pag-update ng ating mga ambassador sa ating ahensya dito sa DFA and DMW. So far po dun po sa inyong mga nakausap sa ating mga embahada, may mga kababayan na po ba tayo na nagpasabi na gusto nilang lumikas? Kasi kung di rin po ako nagkakamali, karamihan po sa mga residente doon na kababayan natin, talagang doon na rin nakatira. Tama Mhm. po ba? Tama po, pero lalo po doon sa Iran, Mm-mm. wala pa raw po nagpapahayag ng gano'n. But Mm-mm. anyway, naka-ready naman daw po ang ating embahada, ang ating pong OWA doon po sa iba't ibang bansa doon tulad po ng Mhm. Kuwait, Bahrain, yung mga binomba na po, Kuwait, Bahrain, Mhm. Qatar. So yan po, yung Israel, naka-ready naman daw po ang Mhm. ating mga embahada po doon. Mhm. Tamang-tama po ay tinaasan po ng Senado dito po sa BICAM Mhm. yung budget po ng OWA at saka ng DMW. DMW para po Mhm. doon sa inanticipate po kasi namin na magkakagulo po. So Mhm. tinaasan po natin, dinagdagan po natin ng 1.3 billion ang Mhm. budget, 800 po sa DMW, sa OSEC, at 300, 500 million po para Mhm. sa kuan naman po, para sa OWA Action Fund. Ayun, oo. So, dun po sa inyong pakikipag-usap kay Secretary Lazaro ng DFA ay kontento naman po kayo dun sa mga aksyon at mga paghahanda po ng mga agencies natin at ng mga Tama konsulado, po, embassy. nakalatag po, binibrief po tayo. Kagabi nag-usap po kami ni Mm. Secretary Lazaro, mga bandang alas 10. Nagtanong lang tayo kung may casualties, fatalities. Wala naman po. Mm. Naglabas na rin po sila ng mga numero po nila sa bawat bansa po kung saan may mga kababayan tayo. Para matawagan nila kung kailangan po magpa-rescue.
Nakalatag na po ba yan? At saka email po. Ganun na po, ginamit ko na rin po ang aking Facebook account dahil meron po akong 7 million followers po. Para kung may mga kababayan tayo na sumusubaybay po ay makita po nila yung numero or email na pwede po nilang tawagan kung sakasakaling gusto na po nilang magpa-repatriate. Opo. Senator Tulfo, bilang chairperson po ng Senate Committee on Foreign Relations, ano ho yung initial nyong nakikita na posibleng maging epekto po nito sa ating bansa, itong nagpapatuloy na tensyon sa Middle East? Apektado po tayo dahil marami po tayong mga kababayan dyan, lalo na po dyan sa UAE, Bahrain, Qatar, yung mga lugar po na yan, napakarami nating OFW. Sa Israel, meron po tayong 30,000 na mga mga kababayan, na mga manggagawa, mga caregivers. Sa Iran, wala po tayong OFWs doon, karamihan po yung mga residente dahil may mga asawa po ng mga Iranians, siyempre. Kababayan pa rin po natin yan. Nakakatakot po, kaya siguro ang aking pong pakiusap na lamang po ay sana matigil na po, magkaroon na po ng ceasefire dahil marami po maapektuhan po yung mga civilian. Mabuti sana kung mga militar ang target lamang dyan. Siyempre, pag yung bomba ho to whom it may concern yan, pag tumama yun sa isang lugar, wala namang pipiliin yan kung civilian o militar po yung tatamaan . Senator, kanina po, na-interview din namin si Senator Sherwin Gatchalian. Sabi niya, rerepasuhin o pababago niya po yung pamantayan ng pagbibigay ng pantawid pasada sa ating mga kababayan sa mga ganitong situation. Kasi di ba, ngayon po kasi, bibigyan lang sila ng pantawid pasada pagka umabot sa $80 per barrel yung petrolyo. I'm sure nung naging reporter si Senator Erwin, baka nakapag-cover din kayo sa transport sector, lagi ho nilang daing, di ba, yung pantawid pasada. Tama po. Pag hindi umakit ng $80 per barrel, wala silang ayuda from the government pag sumirit ang presyo ng petrolyo. Kayo, ano yung nakikita yung remedy o pwede nga ho ba ito? Ang sabi niya, baguhin ni Senator Sherwin, baguhin yung formula, parang maging 30% na lang noong, o merong certain percentage na susundan para po sa pagbibigay ng pantawid pasada, hindi kailangang umabot sa $80 per barrel. Ang kaya naman po may pero tayong pantawid pasada ay para makaagapay ang ating po mga driver, ang ating po mga jeepney operators dati, ang mga taxi. Kasi sa sobrang mahal po ng gasolina, ng diesel. Tama po yung kung siguro hindi naman umabot po sa $80 o lumagpas pa dyan, siguro kailangan pa natin pag-aralan. Pero bago po natin galawin ho yan, siguro kailangan natin magkaroon ng pulong sa mga stakeholders, mga drivers, sila mismo po, mga operators, para makita po natin, yung kanilang mga opinion, maisama po natin dyan. Hindi naman po pwedeng gagawa tayo ng batas, kukuting-tingin natin yan ang walang alam yung mga stakeholders mismo, mga driver, mga operator. So kailangan po sila dyan na kasama po sa pagre-repaso niyan para makakuha tayo ng mga idea, mga opinion po sa kanila mismo. Basta sir, kung ano man baguhin man yung batas para sa formula, ang importante po maaalalayan yung mga nasa transport sector. Tsaka hindi lang sila mga magsaka, mangisda kasi gumagamit din sila nung petrolyo, ng langis dun sa kanilang mga makina. Tama po yun. Kung may consultation, dahil kailangan talagang siguraduhin na talagang may tunay na konsultasyon, yung hindi yung konsultasyon lang ng iilan. Dapat po lahat ng sektor, kagaya po niyan, yung sinasabi niyo, mga farmers, fishermen po, pati mga driver, mga operator po ng mga public utility, dapat po kailangan meron silang input po dyan. And then isa na lang po sa issue na ito, Senator Erwin, yung pong kasunod nung pong pag-atake sa Iran, ang Iran gumaganti dun sa mga bansa na meron silang military bases. Sa ulat po, sabi ng military sa Kuwait, Qatar, United Arab Emirates at Jordan, kung saan may mga military bases sa Amerika, nasalag po nila yung mga missile attack. Di ba? Nagsasalubungan sa area yung mga bomba. Tayo po dito, walang base militar pero meron po tayong mga sites ng Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yung doon nagkakampo yung US military, nandun yung mga materyales nila para sa mga military exercises. So tayo ho ba dapat maging concerned din, i-consider din natin yung possibility na ganung situation, baka tayo gantihan dahil may mga EDCA sites tayo. Alam niyo, mabuti na banggit ho ninyo yan. Yan po ang aking pong dadalhin po sa Lunes sa Senado.
o sa Senate leadership na siguro pag-aralan dahil bago po ako dito sa foreign relations pero siguro kailangan napapanahon din po siguro with all these instances, events, yung mga nangyayari po na tinatarget po ng ibang bansa ang mga facilities ng Amerika po, siguro nga po, tama naman po kayo na kailangan siguro reviewin po itong Enhanced Defense Cooperation Agreement kasi baka maging target tayo. Lalo tayo po, may regional conflict din po with our neighbor. Baka ika nga ma-target po tayo. Alam mo naman, napapansin po ninyo, di po ba, kung may mga base militar o may mga areas na gano'n na may mga ika nga facilities po ang US, nandoon po yung mga negosyo ng mga kababayan natin dahil mga tindahan, mga Opo. sari-sari store, mga ika nga kung ano-ano po itatayo, itatamaan po yun, di po ba? Baka pag binomba po yung lugar na yon, madadamay po yung mga sibilyan na kababayan natin. Nandoon lang naman sila para maghanap buhay. Tama po kayo, mabuti ho, nabanggit ho ninyo yan. Siguro nga po, it's high time, since ako po ang chairman of Foreign Relations, siguro kailangan ko pong pag-silipin po yan at konsultahin po ang Senate leadership hinggil sa issue na ito at tignan po natin kung ano hong pwedeng gawin natin dyan sa EDCA na yan. Kailangan ho natin konsultahin. Hindi lang po ang majority, kundi pati na rin ang minority kung how do we do this para tayo lang naman po ay para sa kapakanan po at safety ng ating mga kababayan dahil bilang protection po natin at wala po tayong mga kapabilidad kagaya po ng mga mayayamang bansa sa Middle East. Meron po sila mga Patriot missiles, etc. na pangharang. Tayo wala po eh. So, kailangan siguro talagang napapanahon na. At salamat po sa pagpapaalala sa akin. Re-reviewin ho natin yan, pag-aaralan po natin. Apo. Ayun. Ayun, Senator sige. Tulfo, maiba naman po, no? Lumantad nga po kamakailan yung 18 na sinasabi mga dating... Alam mo ma'am, Natatawa na Ayan si na, natawa ka Senator. na kaagad. May papatulan reaction ho ka na. yan dahil wala na pong kasing katotohanan yan. Actually, lahat po ng mga nilista po doon ay pinasisinungalingan ang kanilang mga sinasabi. Mali-mali po. Si Senador De Lima, sinama nila doon. Ngayon, Opo. binago po na, hindi pala kasama. Si si Secretary Anyo, ididemanda po sila dahil po sa pagsisinungaling. Iniimbestigahan na rin po sila ng NBI, yung kredibilidad ng 18 po na ito dahil mga kasamahan po ni Gutese yan. So, tinitignan na po at nandyan din po, nagsampa na sila ng kaso sa korte. So, ang sa akin na lang po, ang aking comment na lamang, di hayaan na lang ho natin dyan. Kung yung lahat po ng investigasyon, samut-sari na pati ang Senate, mag-iimbestiga pa po. So, hayaan na lang ho siguro natin. Pero kung ako hong tatanungin, ayaw ko na hong patulan yan. Pero yun nga po kasi may resolution si Senator Amy Marcos na nagpapaimbestiga po doon sa mga allegations na yun. Kayo, kung kayo po ang tatanungin, lalo't kayo rin po yung Vice Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, dapat pa bang himayin ito ng Senado? Or baka kasi, alam niyo po yun, magamit lang din po yung kapulungan, di ba? Kung ano man po yung intensyon ng ibang grupo. Ang problema po kasi, magiging parang sarswela na naman ho yan, magiging parang telenovela. Yun na lang pinapanood ng mga tao. Ang Senate po kasi can only investigate in aid of legislation. We're still talking about accountability. Tama po yun. Ang problema ho natin kasi, Nympha, nauubos po yung oras ng mababang kapulungan, na mataas na kapulungan sa pag-iimbestiga. Tama naman ho yan. We have to be accountable as government officials. Pero ano pa hong ginagawa dyan ng ombudsman? Nandyan naman po yan. Nandyan po ang DOJ. Ilang ahensya na po nag-iimbestiga, pati po ang NBI. Ako po tiwala naman sa credibility po, lalo ng ombudsman, lalo po kay Ombudsman Remulla na gagawin niya po yung kanyang mga trabaho. Wala naman po sinisino yung tao na yan. Kung mali ho talaga para sa kanya. So, why don't we leave it like that? Hayaan po natin sa kamay ng ombudsman at ombudsman na po ang magkaso. Wala naman hong takot si Ombudsman Remulla, di po ba, mga senador, sabi niya, papadalhan niya na sa PINA, iniimbestigahan niya. So, sa akin po, mas maganda ho yan. Nandiyan, ombudsman na po mag-imbestiga. Kasi kung papasok pa po ang Senado, mawala na naman ho yung trabaho po. Instead na gumawa tayo ng mga batas, paano resolbahin itong mga problema na ito. Kagaya po niyan, yung review po ng EDCA, kailangan siguro natin ma-review po yan. Mauubos na naman pong oras sa sa Blue Ribbon po, mag-iimbestiga na naman. Pero kung talagang papayag po lahat at papasa po yung resolution na yan na magkaroon ng investigasyon, sangayon naman ho ako.
Opo, Senator. Kaya lang, yun nga po, meron ng resolution naka-refer na sa Blue Ribbon Committee pero meron ng ginagawa mo ng evaluation si Senator Lacson. So ibig sabihin po sa inyo, sir, wag ng Senado umeksena. Sana nga Oo. kung po pwede lamang po. Well, desisyon po yan ni Chairman ng Ping Lacson at saka ni Senator Soto. Mm. Kung gugugol na naman po tayo ng oras sa investigasyon na yan in aid of legislation. Nakakonect naman po yan doon sa flood control ho yan. At saka Mm. ika nga sa impeachment na sinasabi po nilang binayaran daw po yung mga tao na yan na sinuhulan nila ng mali-malitang pera para sumang-ayon po sa impeachment at saka flood control. Kayo hong tatanungin ko, dalawa ho kayo po yung nagko-cover. Hindi po ako pumirma doon sa impeachment Hindi nga ni po. VP Opo, Sara naalala dahil ko ako rin. po ay magiging judge. Paakyat po ako sa Senado so hindi po ako pumirma. Number 2, wala rin po ang pangalan ko sa lahat ng listahan ng DPWH, mga allocable, kahit doon sa listahan po na hawak ni Congressman Leandro Lebiste. Mm. Wala din po ako doon. Kaya ako po ay malakas ang loob, balibaligtarin man nila, dalhin man nila kung saan-saan yung kanilang mga sinasabing mga testimonya, alam ko kung madidismiss lamang ho yun dahil wala naman po talagang dumating na ganong mali-maleta o pera sa aking tahanan o sa opisina. Dalawang beses pa ho yata nabanggit pangalan ko sa House of Representatives daw at saka dito sa Senate. Paano naman ho tayo, hindi naman ho akong bumoto for impeachment Pero ni yun VP nga po, Sara. Senator Tulfo, bakit Ang po daling kaya maglaglag nalilink ng yung pangalan. pangalan ninyo? Bakit kayo iniuugnay? Ano ho ang tingin ninyo? Yan ang sinabi ko sa mga nag-interview sa akin sa Senado 2 weeks ago. Kasi meron pong isang political analyst in-interview po sa isang channel at sinabi niya ang pinaka-tandem lang daw na to beat o tatalo sa kay VP Sara ay yung Lenny Erwin. So natanong po tayo dyan. Sabi ko, eto na. Sabi ko, intriga yan. Wala po akong plano sa totoo lamang na tumakbo sa higher office dahil naramdaman ko na po yung pressure, yung intriga, nung tayo tumatakbong pagkasenador, kawawa po pati pamilya ko nadamay, mga anak ko na walang kinalaman. So ayaw ko na hong pumasok ulit sa ganun na madamay ang pamilya ko na maintriga na naman. Kagaya po Final niyan. decision na yon, sir? Opo, final po yan. Ayaw. Dito muna tayo sa Senado, marami pa akong kailangan pag-aralan sa Senado po I mean, paggawa ng mga batas. At saka, I believe, mas makagagawa po tayo ng trabaho na maayos kasi tumakbo sa pagiging VP or what have you. Mas So, okay na ho dito, mas makakatulong po tayo rather than VP. So ibig sabihin, kaya kayo sinama doon sa listahan ay kayo potential kalaban. Yun ang sinabi ko ho sa media. Ewan ko, kasama Sa ko amin kayo po, doon nandun ako, mag-interview sir. sa akin. Yun, sabi ko, eto na, sabi ko, patay, intriga, hindi pa tayo, sabi ko, katatapos lang ng 2025, nabugbog tayo, di po ba, katliwat ka ng kaso, ilang beses po akong kinasuhan sa COMELEC, disqualification, dahil yung citizenship, mismo American na nagsabi, hindi yan US citizen, fake yung mga dokumento, etc. Pinagpipilitan, nung wala na talaga, pinasok na naman ho yung libel. Sabi nga, may ruling po Supreme Court, pag 5 years after na ika na sentensya, pwede ka nang tumakbo. Pinasok pa pati political dynasty. Wala pa naman ho tayong batas hinggil dyan. So, ito naman ho nga, siguro, dahil nasagot na po natin yung corrupt, yung citizenship, yung libel, yung political, ito po ngayon, corruption po yung ini-issue ngayon. Tumanggap po ako ng mali-maliit ang pera. Senator, isa na lang. Nung nakaraang coup, tinangkang coup laban kay Senate President Soto, talagang ang sinasabi ay isa sa pakay nito, makuha yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. At of course, yung Senate presidency kasi baka umakyat yung impeachment kay VP Sara o para hindi magkaya yung impeachment. Dito po, merong final from the minority bloc, si Senator Amy Marcos, gusto niya investigahan po itong sa 18 alleged, yung Bagman. mga bagman daw na tungkol sa paghati daw ng pera. Si Senator Marcoleta, may panuwagan din, investigahan daw po ito. Hindi ko kaya magkaroon ulit ng tangkang kudita para makuha nila, bukod sa Senate leadership ay yung Blue Ribbon Committee chairmanship para magawa ho nila itong gusto nila investigasyon? Sa tingin ko po, hindi na. Hindi na po magkakaroon ng kudita. Mukhang nagsettle na Ika nga, itong mga senador po natin. Nagsettle meaning hindi po kasi nila makukuha talaga. Kumalma Hindi na? na po may mga understanding na po yan. At nakita na mo sila, pangalawang attempt na ho yata yan. Di po ba? So, hindi na ho siguro. Ngayon yung sinasabing para maimbestigahan 18, okay lang din naman ho. Ang problema,
magsasayang tayo ng oras kasi nga ngayon kini-question po yung kredibilidad ng 18. Ano po yan, sinasabi lang mga Marines sila, sinabi na nga, itinanggi na nga ng Philippine Navy na 4 doon, hindi po nila kasapi. Tapos karamihan doon, sabi ng Philippine Marines, karamihan doon sa mga yun, mga awol, mga sinibak nila sa Dishonor, pwesto. opo. Anong kredibilidad naman ho ang ihaharap ng mga yun? Yung mga kasamahan po ni Gutesa yan, ewan ko ba ito kay Congressman na Saldico, kumuha ng mga pekendos ng mga sundalo, ng mga security, kaya niya naman mag-request sa PSPG. Bakit pa kumuha ng mga retired na mga walang katurya-turya at questionable ang kredibilidad? Ayan, with that, maraming salamat po, Senator Thank you, Erwin sir. Tulfo. Ingat po palagi.